Senator Amy nag-aalala sa kanyang kapatid, sa kanyang sakit. Sabi niya, walang nag-aalaga sa aking kapatid. Pinapabayaan nila, mga nakapalibot sa kanya. Walang nagmamahal sa kanya. Makita mo talaga yung puso ng isang manang na nagmamahal sa kanyang kapatid. Pakinggan natin. Sabi ko, ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Pagpalakas siya, ayan, talikuran na niya, lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente, naku, ayan na nga ang sinasabi. Ulitin natin. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya, lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente, naku! So, Ayan na makita niyo kagabi, may mga nabasa akong post tungkol sa sakit sa Pangulo. May sinasabi na dadalhin na naman sa ospital. Ano ba to? Parang may operasyon. Hindi ko pa na verify, kaya lang maraming post na nabasa ko tungkol sa kalagayan, sakit ng Pangulo. Sinasabi nila, okay siya. Kaya lang, anong klaseng pagka-okay yung hindi na siya naka-attend sa mga scheduled activities niya? May doon sa Ilocos Norte ba yun? O sa Lawag? Meron siyang importanteng event. Nirepresent na lang siya ni Congressman Sandro Marcos. Na binasa lang niya ang speech ng kanyang tatay na my wife. Sinabi niya may asawa na daw si grabing tawa ng mga parang ang isang tumawa doon si Ma'am Irene Araneta Marcos Araneta. Grabing tawa. Ay, asawa, basa siya ng basa. Anyway, nakakabahala na ba ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? May issue pa dyan eh. Ano ba talaga? Diverculitis o yung amenorrhea? Kasi ang pinapaliwanag, diverculitis, yung mahirap siyang makataiba o sumasakit ang tiyan dahil may infection doon sa colon o sa large intestine. Mahirap yan. Iba naman ang sinasabi ni Dinches, although hindi ko ma-confirm kung ano ba talaga yung amiritis o AFIB, atrial fib, nakalimutan ko mga medical term, yung mahirap makahinga ang Pangulo. So, sinasabi nila yung sakit nga diverculitis, diversion tactics lang daw. Ang daming mga haka-haka na sana maglabas sila ng medical certificate galing sa St. Luke's para malaman ng taong bayan ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo. Ang pahayag ni Auntie Claire, o pahayag mismo ang Pangulo, nagsalita na okay lang daw siya.
huwag kayong masyadong excited. Sabi pa nga ng Pangulo, nagbiro sa mga excited na something bad will happen to him. This is not life-threatening. Oh, maganda naman. Sana nga hindi life-threatening. Kaya lang dito, balik tayo kay Senator Amy. Kahit binulgar niya yung nalalaman niya na kalagay ng kanyang kapatid sa paggamit ng yun ang coke o pulburon, marami ang bumatikos dito kay Manang Amy. Hindi daw yun gawaing Pilipino, sabi ni Senator Lacson. But to me, kanya-kanyang pananaw lang, pagmamahal ang nakita ko dito kay Senator Amy yung ginawa niya. Una, mahal niya yung kapatid niya dahil alam niya kung ano talaga ang kalagayan ng kapatid niya. Kaya hinihikayat niyang iwasan na yun, magpahinga na. Tapos mahal niya ang taong bayan. Mahal niya ang kaya nga humingi siya ng patawad eh. Nung una, galit ako kay Senator Amy nung nagsalita siya sa Iglesia ni Cristo Rally. Isip ko, alam niyang ganun ang kapatid niya. Bakit inireto pa niya kay then Mayor Inday Sara? Parang ipinahamak niya ang bansa nito. Nabudol tayo. Kaya nga bumoto ako sa BBM na yan dahil katandim niya si BP Sara eh. BP Sara talaga ang aking gusto. Mayor Sara. Kahit Ilocano kami, yung buong pamilya namin, pag natuloy si Mayor Inday Sara nagkandidato noong 2022, Sara Duterte kami. Kaya lang, tapos na yun. Nabudol na tayo. So, ito. Salamat Manang Amy. Ako na nararamdaman ko yung tunay na pagmamahal ni Manang Amy sa kanyang kapatid. Yung mga nakapalibot sa kanya, I don't know. Tama ba yung sabi niya? Walang nagmamahal sa kapatid ko. May kanya-kanya kayong agenda. So, sana naman gumaling. Bumuti ang kalagayan ng Pangulo dahil kailangan natin ng stability. Yung iba dyan, natutuwa daw si Cara David. Bakit? Hindi mo naman masisi si Cara David. Yung gano'n ang birthday wish niya. Okay. Saldico, umaming bibirahin umano ni First Lady at Sandro. Umani ng reaksyon ang mga pahayag na iniuugnay daw kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y naniniwalang gumagalaw laban sa kanya si First Lady Lisa Raneta Marcos at House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa hinalang kulang ang ibinibigay niyang parte sa sinasabing kickbacks na may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Ayon kay former Congressman Jacinto Paras, ibinahagi umano ni Ko ang pangamba niya noong nakarang taon kasabay ng paglala ng kontrobersya sa mga proyekto sa flood control. Ito ang payag ni dating Congressman Paras. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Saldico na, "Pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako ni Lisa at ni Sandro dahil kulang daw yung ibinibigay ko sa kanila." Dagdag ni Paras, naniniwala raw si Ko na pinaghihinalaan siya ng mag-ina na mas malaking bahagi ang itinatabi niya para sa sarili. Parang nagdududa yung mag-ina na itinatago niya siya yung yumayaman at hindi nagbibigay ng tama sa kanila. Yan ang payag ni Congressman Paras, ex-congressman. Matatandang nagbitiw si Ko sa Kongreso at umalis ng bansa matapos mayugnay sa umano'y questionabling insertion sa panukalang 2025 national budget. Pinapaniwalang nasa Portugal siya ngayon. Ayon sa ulat, gumagalaw na ang administrasyon para mapabalik siya sa Pilipinas. Ngunit nahahadlangan ito ng kawalan ng extradition treaty at ng pagkakaroon niya ng Portuguese passport. Ito, malaking pasabog ito, itong isiniwalat ni dating Congressman Paras. But, one side of a coin lang yan. How true, hindi ko alam. Nang lang timbang-timbangin natin. Kailangan
magsalita ulit sana si Saldico. Di ba, bitin yung kanyang mga pahayag nung una. Maraming naghihintay na dadagdagan niya, lalo na yung ang inintay ng karamihan, yung magkano o sino-sino yung tumanggap ng pundo kapalit sa pagpirma ng impeachment ni VP Sara. Yun sana ang inaabangan natin. Kaya lang, naputol naman eh. O, tapos, itong payag ni ex-congressman Paras, how true? So, hindi natin alam. Kaya lang, ito lang masasabi ko. Talagang malaking perang nakulimbat ni Saldico. Kaya nga niyang mag-invest ng hundreds of thousands of euros or millions of euros or dollars sa Portugal. Kaya nakakuha siya ng Portuguese passport. Over the years, kailang siguro nung una, kaunti-kaunti pa. Panahon ng Aquino, kasi matagal naman siya sa construction business eh. Panahon ng Aquino, Duterte, automatic yan, meron. Hindi nawawala yan eh. Kailang biglang lumaki ang kanilang kickbacks itong panahon ng Marcos Jr. administration. Kaya nakita ko itong kay Saldico, marunong siya eh. May escape route o escape plan siya according to DILG Secretary John B. Cremulya. May escape plan. Na-foresight niya na kung magkaluko-luko, meron akong ganito. Oh. Kaya ngayon, safe na safe siya sa Portugal. Hindi siya magalaw. Nasa isang gated community, parang Forbes Park natin dito, na hindi ka basta-basta makapasok. Oh, tanong, magawa ba yun ni Saldico? Yung kanyang pangungulimbat ng bilyones na siya lang? Of course, may kakutsaba pataas. Sino yung kakutsaba? Bahala na kayong ano. Kayo nang bahalang mag-conclude. Sino yung kakutsaba pataas? Kaya itong sinasabi ni ex-congressman Paras na nagre-reklamo, di umano. First Lady Lisa at Sandro Marcos, I don't know how true. Kailang yung pasabog ni Saldico, maraming insertion si Sandro Marcos. Yan yun, 52 billion ba? Ang Pangulo, 100 billion. Tapos may mga kickback. Nagsalita naman ang ating Blue Ribbon Committee Chairman na wala daw natanggap na kickback ang Pangulo. Wow naman! Clear kaagad. So, kaya itong may maraming nagsasabi, isa na yan si Senator Amy, na may inaabugaduhan si Senator Lacson na taga Malacanang. I don't know how true. Okay, so, balita. Babalik daw siya dito para magtistigo sa impeachment complaint laban kay PBBM. According to ex-congressman Mike Defensor. Palagay ko malabo yan. Kasi, kung ako si Saldico, useless yung magtistigo ako sa impeachment dahil huhulihin ako kagad eh. Ikukulong, may warrant of arrest na ako eh. Kaya wala na. Hindi na yan babalik si Saldico dito sa Pilipinas. But I don't know how true yung sabi ni Secretary John B. Cremulya na nadidepress daw siya at gusto niyang umuwi. Maybe nalulungkot, malayo sa pamilya, but no choice. Kaysa yung umuwi siya dito, kulungan. So, kung ako si Saldico, mas mabuti na lang doon ako sa Portugal na didepress. At least hindi ako nakakulong.